You mga ka-anime, welcome sa One Punch Man Compressed Version Episode 1 to 5. Kung gusto mong pumili ng episode, check mo lang sa timestamp o playlist. Sa channel, Tara, balikan natin ang epic journey ni Saitama, ang hero na kayang tapusin ang laban sa isang suntok lang. Tulad ng nakita natin sa nakaraang season, may emergency meeting ang Hero Association pagkatapos ng pag-atake ng Monster Association. Pinag-uusapan nila ang tungkol kay Elder Centipede, yung napabagsak ni Saitama sa isang suntok. Pero gaya ng dati, may duda ang association na baka si King ang may gawa, syempre, biro lang si King. Sinusunod din nila ang usapan tungkol kay Silver Fang, bang, kasi hindi niya nahuli si Garo, at natatakot sila na kung tuloy-tuloy lang ang pag-atake ni Garo sa mga hero, magiging malaking problema to para sa association. Hindi na natin maituturing na tao si Garo, isa na siyang monster ngayon. Kaya pinag-iisipan nila na once makita siya ulit, ay declare siyang dragon level threat at magpalabas ng emergency alert para mapigilan siya. May ilan sa meeting na hindi pabor dito, puro confident sila na kayang pigilin ni S-Class si Garo. Pero alam ni Watcher, si Sitch nga, na kayang magdulot ni Garo ng malaking pinsala kahit sa S-Class. Nakakalungkot nga na hindi napatay ni Silver Fang si Garo, pero napinsala niya ng malaki si Garo, ibig sabihin, hindi na makakatim ang huli sa Monster Association. Pwede na yan ituring na isang panalo. May isang miyembro ng Hero Association na nagmumungkahi na tawagin si Blast, ang top S-Class na hindi pa lumalabas, dahil kinidnap ang anak ng sponsor na si Norinky at kakaunti na lang ang oras, isang araw na ang lumipas sa 3 araw. Pero tumututol si Sitch, si Blast kasi gumagawa ng hero work ayon sa gusto niya. Hindi siya sinusugo ng kahit sino at sekreto ang identity niya. Siya lang ang magdedesisyon kung lalabas ba kapag kailangan siya ng sangkatauhan. Nagpapakita naman ng determinasyon si Norinky, winuwagayway niya na ililigtas ng association ang anak niya. Pinapaniwala siya ni Zack Inger, ang commander ng rescue team, na gagawin nila ang lahat para maibalik ang bata. Tinawag para sa operasyon sina Tatsumaki, Tornado of Terror, Pig God, at Super Alloy Darkshine. Tinanong ni Tatsumaki kung nasaan ang hideout ng Monster Association. Pero hanggang ngayon hindi pa rin mahanap ni Child Emperor ang lokasyon. Inaakala nilang nasa Ghost Town ng City Z ang hideout, so muntik na nilang bombahin, pero hindi pwede dahil nandoon pa ang anak ni Norinky. Ikinwento nila na nagsolo ang Drive Knight sa paghahanap dahil sobrang tiwala siya sa sarili. Ngayon, nawawala na siya at hindi matrace ng Hero Association. Kaya gustong atakihin agad ni Tatsumaki ang Monster Association, pero pinapahintulutan siya ni Sitch na maghintay muna para magsama-sama ang buong team. Sumama rin sa team ang Atomic Samurai. Makikita natin siya at ang grupo niya na naghahanap ng hideout sa mga bundok at kuweba. Sabi ni Super Alloy Darkshine na yung hideout daw ay nasa Ghost Town, kaya pinapahinga muna ni Atomic Samurai ang mga kasama niya para mag-prepare sa labanan. Dumating doon si Puri Puri Prisoner, Class 1 Hero, na pinakawalan ng Warden, at iinis agad dahil sinasabihan siyang huwag magkunwaring picnic, at seryosong banta ang sitwasyon. Nagmamataas siya at sinasabing hinding-hindi siya magpapatalo, naabala ang concert niya ng mga monster, at babawiin niya yun. Nagkakagulo ang usapan, at halos magtalo si Atomic Samurai dahil hindi pa rin siya kumbinsido sa kakayahan ng iba. Nang mag-inspeksyon ng Warden sa mga preso, ipinaliwanag niya na may isang cat-like monster na umatake sa bilangguan noon, maraming prisoners at officers ang namatay, kaya hiniling niyang tumulong ang mga preso bilang hero para makabawi at mabawi ang dugo ng nasawi. Nag-consent si Puri Puri Prisoner at bago umalis, binigyan siya ng isang preso ng isang simpleng sweater bilang regalo, natuwa siya doon. Pabalik tayo kay Child Emperor, hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam ang eksaktong lokasyon ng hideout ng Monster Association. Pinapalayas niya muna ang lahat sa loob ng lugar para makausap siya ng masinsinan si Drive Knight. Tinanong niya si Drive Knight kung bakit hanggang ngayon hindi nila ibinibigay ang lokasyon, sigurado siyang dapat natagpuan na ni Drive Knight ang hideout. Sumagot si Drive Knight na hindi niya sinasabi ang detalye dahil baka pumunta silang lahat at mamatay kasama ng bata. Inalok naman siyang sumama para mas maprotektahan ang rescue operation. Ano ka ba? Bakit parang natatakot ka? Nasira ba ang mental body mo? Anong klaseng halimaw ang nakalaban mo?
Hindi siya basta-bastang halimaw, siya si Monster King Orochi. Sinira niya ang katawan ko sa isang suntok lang, pati ang self-destruction device ko, na-disable din niya. Hindi ako natatakot sa Monster Association. Ang kinatatakutan ko ay ang mga ibang puwersa na naghihintay lang na hamina ang sangkatauhan para sakupin tayo. Kaya tandaan mo, huwag kang basta magtitiwala kanino man. Itago mo ang lakas mo, at gamitin mo yun sa tamang oras. Dahil nawalan na ng tiwala si Narinki sa Hero Association, pinasuot niya sa sariling security force ang mga special battle suits, na halos kapantay na ng mga professional hero ang lakas. Ipinadala niya sila para sagipin ang kanyang anak. Samantala, si Zombie Man ay nag-iimbestiga sa City Z para hanapin ang hideout ng Monster Association. Habang si Blizzard, Fubuki, naman ay papunta sa bahay ni Saitama, dahil winasak ng kapatid niyang si Tornado, Tatsumaki, ang sariling base niya. Kaya pumunta siya doon para makipag-meeting. Pagdating niya, nadatnan niya sina King, Genos, Saitama, Silver Fang, at Deathwing. Kalmado lang silang lahat, parang walang nangyayari sa labas. Naguguluhan tuloy si Blizzard. Tinanong siya ni Saitama, anong ginagawa mo rito? Naiinis si Blizzard at sinabing, seryoso ka ba? Emergency to, wasak ang buong team ko. Sobrang delikado na ang Monster Association at nandito ka lang naglalaro ng game. Alam mo ba kung gaano kalala na sa labas? Pero hindi apektado si Saitama. Tumagilid lang siya at tumulag. Sinubukan siyang pakalmeyan ni Genos at ipinaliwanag kay Blizzard na galing sila sa isang matinding laban at nagpapahinga lang para sa susunod na round. Unti-unting naiintindihan ni Blizzard ang sitwasyon ng lahat. Pero napansin niya, si Saitama, walang kahit gasgas. Paano, sa ganitong kagulong panahon, kalmado pa rin siya? Naisip ni Blizzard na baka tinatago lang ni Saitama ang takot niya. Kaya tinanong niya ito ng direkta, pero parang wala lang kay Saitama. Chill pa rin. Dahil doon, nainis si Blizzard at sinabihan siyang magdaos ng strategy meeting. Doon niya nalaman na sirang-sira na pala ang mga transmitters nila, kaya wala silang alam sa nangyayari sa Hero Association. Ibinahagi ni Blizzard na nagsisimula na ang labanan sa Monster Association, at base sa mga report, halos lahat ng hero ay sugatan na. Sa totoo lang, silang dalawa lang daw ni Saitama ang nasa kondisyon para lumaban, at si King. Well, nag-iisip na kung paano tatakas. Kaya inaya ni Blizzard si Saitama na makipag-team up. Ipinaliwanag niya na kung tutulong ngayon ang mga B-class heroes sa association, makakakuha sila ng magandang reputation sa future evaluations. Kaya nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga halimaw. Si Silver Fang naman ay may kaba, baka makipagsanib si Garo sa mga halimaw. Narinig na rin ni Saitama ang tungkol sa Hero Hunter na yun. Pero ang ikinainis niya, hindi siya ginawang target ni Garo. Feeling niya, baka dahil lang sa hero name niyang Cape Baldy. Kaya sinuot niya agad ang kanyang cape, determinado na hanapin si Garo at ipakita rito kung sino ang mas malakas. Siyempre, habang bibili na rin ng gulay pauwi, naiwan na naman si Blizzard mag-isa, at hindi pa rin niya napasama si Saitama at ang grupo niya sa Fubuki Gang. Samantala, nagigising si Garo. Tinakpan na ng mga halimaw ang mga sugat niya. May iniwang sulat si Gyoro, sinasabihan siyang manatili muna sa silid dahil masyado pa siyang sugatan. Kapag lumabas daw siya ngayon, baka madakip siya ng mga hero. Pero binaliwala lang ni Garo ang babala, nagbihis, at lumabas. Paglabas niya, nagtataka siya kung nasaan siya. Sinundan niya ang liwanag hanggang sa mapunta siya sa lugar kung saan bihag na ng mga halimaw ang special rescue team ni Narinki. Nakikita niyang nagmamakaawa ang mga ito, pero walang halimaw ang may balak magpatawad. May mga halimaw pang ang nanunood, aliw na aliw sa eksena. Biglang dumating ang bagong halimaw, si Machine God G5. Isang demon-level threat, siya rin pala ang dahilan kung bakit nahuli ang team ni Narinki. Doon napagtanto ni Gyoro na galing sa isang ibang organisasyon si G5, pero ayaw nitong sabihin kung alin. Kaya hindi na siya nang ulit at gamit ang telepathy, sinabi niyang manatiling kalmado si Garo. Ipinahayag ni G5 na ang mga suot ng mga tao, ang combat suits, ay sobrang mahalaga at hindi basta-basta magagamit ng iba. Pero kung may iwan nilang buhay ang mga nakasuot nito, pwede nilang gamitin ang mga iyon bilang mga pawn. Nagustuhan ni Gyoro ang ideyang yun.
May isa pang halimaw, si Dues, na nagboluntaryong sanayin ang mga ito. May kakayahan siyang mind control, kaya ginamit niya ang kanyang letigo para gawing mga alipin ang mga ito. Pagdating ni Garo, alam na ng lahat ng halimaw kung sino siya. Naroon din si Orochi, pero hindi alam ni Garo kung sino siya talaga. Tinanong niya si Gyoro kung bakit siya dinala roon. At doon nagsisimula ang susunod na yugto ng kwento. Ang paghahanda para sa isang digmaan laban sa mga demon-level threats. Konti na lang ang mga monster na natira sa itaas, mas mababa pa sa 30, at kahit ganoon, may pag-asa pa tayong manalo sa laban na to. Ang pinakakailangan natin ngayon ay pagkakaisa at isang leader. Kaya gusto kong ikaw ang maging leader at tulungan mo akong pamunuan sila. Matagal ko nang hinahanap ang isang tao na may matinding galit sa mga hero, at sa tingin ko, ikaw ang perpektong kandidato. Bukod pa riyan, kung paano mo hinarap ang mga S-class hero, grabe, nakakabilib talaga. Pero may isang kondisyon mula sa aming master, si Orochi. Kailangan mo munang patunayan na tunay kang monster. Nagtanong si Garo kung paano niya mapapatunayan yun. Kaya ipinaliwanag ni Orochi na kailangan niyang dalhin ang ulo ng isang hero sa loob ng isang araw. Doon sinabi ni Garo na napatay na raw niya si Silver Fang. Pero agad siyang sinabihan ni Phoenix Man na buhay pa sina Silver Fang at ang kasama nito. Dahil doon, umalis si Garo sa lugar. Pagkaalis niya, nagpadala si Gyoro ng 2 demon-level threat monsters para habulin siya. Samantala, nag-uusap sina Tempest Wind at Hellfire Flame tungkol sa sitwasyon ni Garo. Wala pa rin silang balita tungkol kay Sonic, dahil binigyan nila ito ng monster cells para maging monster din. Sa isip nila, baka patay na si Sonic. Pero sa totoo lang, buhay na buhay si Sonic. Dahil kinain niya ang monster cells, sobrang sumakit lang ang tiyan niya, literal na food poison siya. Pero ngayong okay na siya, nararamdaman na niya ang monster energy sa loob ng katawan niya. Kaya nagpasya siya, mas mahigit simula ngayon, hindi ko na palalampasin si Saitama. Ngayon, nagising na si Garo. At inutusan siya ni Monster King Orochi na magdala ng ulo ng isang hero para maging monster. Lumabas na si Garo para gawin yun, at sa kabilang banda, naghahanap din si Saitama kay Garo at lumabas para hanapin siya. Magkikita kaya sila ngayon, o muli ba mawawala si Garo sa mga kamay ni Saitama? Tignan natin kung ano ang mangyayari. Dito, matapos ang banta ng Monster Association, maraming tao ang natakot at handang sundin na ang mga monster. Iniisip nila na wala ng pag-asa para sa sangkatauhan, may mga tumututol naman, pero pag may nagsalita laban, hinuhuli agad ang taong iyon para ay sakripisyo. Doon pumapasok si Garo at inililigtas ang taong sinisikil. Seryoso, sino ba sa inyo ang akalaing sa pag-save ng sarili, isasakripisyo nyo ang iba? Nakakadismaya talaga na mabilis bumigay ang lipunan, parang wala nang saysay kung ako pa ang darating bilang isang malakas na monster. Hindi na madedepensahan ang tama. Sa balita, lumalabas din na dahil sa takot at kaguluhan, maraming tao ang nalululong sa pagnanakaw at krimen. Habang nag-iikot, may isang grupo ng mga lalaki na nang-iistorbo ng isang matandang lalaki. Sinabihan sila ng iba na tumigil, pero hindi sila nakinig. Dumating si Garo at pinagsabihan silang umalis. Pero isa sa mga lalaki naglabas ng kutsilyo at tinangkang takutin si Garo. Agad na sinira ni Garo ang kutsilyo at pinatalsik ang mga nang-aapi. Pumunta si Garo sa isang restaurant para kumain. Nang unang subo pa lang, ramdam na niya na grabe ang kagutuman niya, kaya umorder siya ng halos lahat ng nasa menu. Kumain siya ng kumain hanggang sa ma-satisfy. Samantala, nagbabayad naman si Saitama sa kabilang mesa, at naalala niyang wala siyang wallet. Biglang nagkabulabog siya, pawisan, at hindi niya matawag si Genos dahil masama pa rin ang kalagayan niyan. May announcement sa restaurant, may mahigpit na security, at hindi pinapayagang umalis ang mga customer nang hindi nagbabayad. May naka-assign ding former pro hero para magbantay. Doble pang nagpanik si Saitama, baka isipin nila na sasuko siya kung sasabihin niya ang sitwasyon niya. Kaya lalong lumala ang kaba niya. Biglang dumating si Blizzard, matagal na niya hinahanap si Saitama. Tinatanong ni Blizzard kung bakit bigla siyang nawala sa gitna ng usapan nila. Hinahanap mo ba yung Hero Hunter? Sabi niya, sige, tutulungan kita, pero kukunin ko ang 70% ng success fee ko. Napakaprangka ni Blizzard.
Mabilis ka nang umakyat, nasa Class B ka na, rank 7. Pero kung maayos ang plano natin, maaaring maabot mo ang top 5 ng Class A, kailangan mo ako para dun. Wala ka pa sigurong ideya kung ano ang itsura ng tinutukoy mong target, hopeless ka talaga, kaya bibigyan kita ng impormasyon. Hindi masyado makaintindi si Saitama, pero may plano siya. In-order niya ang fries at ibibigay kay Blizzard para siya na ang magbayad ng bill. Pagkain ng isang fry ni Blizzard, natuwa si Saitama, kumita ang kanyang plano. Akala ni Blizzard natuwa si Saitama dahil nakikipag-cooperate siya. Biglang may isang customer na tumakas nang hindi nagbayad, at natakot si Saitama dahil hindi niya yun ginawa. Kaya mabilis na naisipan ni Saitama na habulin yung tumakas. Sinundan niya ito at pinilit si Blizzard na magbayad, nagulat si Blizzard dahil isa lang ang kinain niya. Isang fry lang, at siya pa ang pinipilit bayaran ang bill. Dito palang lumilitaw na ang tumakas si Garou pala yun, pero napagod siya agad dahil hindi pa rin gumagaling ang mga sugat niya. Iniisip niya na kailangan niyang magbalik ng ulo ng isang hero para makumpleto ang misyon, ibig sabihin, kung papatayin niya ang isang hero, magko-convert siya ng monster. Ano ba to? Anong klaseng loika yun? Habang naglalakad si Garou, may isang bata na inaatake ng iba pang mga bata. Siya yung parehong batang sinaklalahan ni Garou nung una, yung bata na pinili ni Garou noon na huwag siyang saktan. Pinasabog ni Garou ang mga nang-aapi at lumapit sa bata. Tinawag siya ng bata na matandang lalaki, kaya sinabi ni Garou na 18 pa lang siya at dapat na agad umuwi ang bata. Sabi niya na maaaring dumating ang mga monster anumang oras. Umiiyak ang bata at humihingi ng tawad kay Garou. Patawarin mo ako, hindi kita natulungan noon. Nakita ko na sinubukan kang patayin ng mga hero. Pero sigurado akong mali yun nila, kasi tinakpan mo ako mula sa bala noon at ngayon tinulungan mo rin ako. Naniniwala ako na ikaw ang tunay na champion ng hustisya. Pinatahimik ni Garou ang bata at di naglaon, bumalik si Saitama sa lugar. Paano mo nagawa yun, takas ng walang bayad? Perfect timing mo talaga. Dahil dun, papayag na ako sa'yo ngayon. Natigilan si Garou, hindi niya maintindihan kung paano may hero na iiwan siyang hindi inaalam ang krimen niya. Kaya tinanong niya ang pangalan ng hero, at nag-aatubiling sinabi ni Saitama ang pangalan niya. Tahimik si Garou dahil hindi pa niya narinig yun, at wala rin sa mga hero books ang pangalan ni Saitama. Kung bibigyan nga ako ng simpatiya dahil sa mga monster at kahinaan ng mga tao, wala nang saysay ang pag-iral ko. Kaya dapat patayin ko ang hero na to para maging monster ako. Pumasok ang labanan, umatake si Garou kay Saitama, pero isang suntok lang ni Saitama. Na-knockout si Garou. Nagtataka si Saitama, kung malalaman ng iba ang tunay niyang katauhan, ano kaya ang mangyayari? Tinanong niya ang bata kung kilala niya ang hero, pero tumanggi ang bata, kaya nalito si Saitama. Tiningnan niya ang hero book, wala nga ang pangalan niya roon. Malungkot, umalis si Saitama. Bumangon ang bata at inaalalayan si Garou. Habang unti-unting bumabalik ang malay ni Garou, sinasabi ng bata na tumakas ang hero, hindi makapaniwala si Garou na natalo siya. Dumadating naman ang mga monster na iniiwan ni Garou dati, tiningnan nila ang kondisyon ni Garou at napagpasyahan na hindi pa siya karapat-dapat maging monster. Sinabi ni Garou sa bata na umuwi na siya, at natakot ng todo ang bata. Ano ba ginagawa ng Monster Association dito? Ito ang King the Reaper, na maraming batang dinukot noon, nagsigaw ang bata ng takot. Sinabi ni Garou, manahimik ka at umalis, habang lumalapit ang mga monster. Dumating si Phoenix Man at bakit niya pinapadala ang King the Reaper at ang Insect God para bantayan si Garou, kung alam naman niyang hindi sumusunod sa orders ang mga yan at pwede ring patayin si Garou. Sabi ni Phoenix Man, pinadala ko sila para palakasin si Garou. Trial to para sa kanya, sisirain muna namin ang katawan at isip niya, saka namin titingnan kung paano siya magko-convert. Tinanong ni Phoenix Man kung ano plano ni Garou, pero nagtatanong din si Garou pabalik, alam mo ba kung saan nanggaling si Lord Orochi? Wala raw alam si Phoenix Man. Sinabi niya na ang Lord Orochi dati ay isang ordinaryong tao na dumaan sa countless failures at sacrifices bago naging ganong anyo, kaya siya ang naging Monster King, at si Phoenix Man ang lumikha niya. Kung maayos ang training kay Garou, maaari raw siyang maging pangalawang Lord Orochi, at tanging si Phoenix Man lang daw ang may alam kung paano gawin yun.
Sinabi rin ni Phoenix Man na sinabihan niya ang Insect God na kontrolin si King the Reaper kung magwala ito, pero kung mamatay si Garou, tatanggapin nila at hihintayin ang susunod na specimen. Samantala, hinahabol ni Zombieman ang House of Evolution, sinusundan niya ang gorilla monster na lumabas noon. Dumarating ang iba pang monsters na susubok sa kakayahan ni Garou. Gusto nilang makita kung karapat-dapat ba siyang sumali sa Monster Association. Papasok si Garou sa laban, handang patunayan, o kaya'y mapatunayang baliw lang na nagpapanggap na monster. Ngayon, ipakita mo, Garou, isang tunay na monster ba ka, o isang baliw na nag-a-acting lang? Ang sabi nila, para sa kanila, ang monster ay yaong tuluyang tumalikod sa pagiging tao at tuluyang lumaban sa mundo ng mga tao. Pero nakita nila si Garou tumutulong sa batang yon, hindi nila tinatanggap yun. Kung gusto mong sumali, patayin mo ang bata at patunayan ang iyong loyalty. Nakikita nilang hindi pa siya tuluyang tumalikod sa pagkatao, hindi kailangan ng half-monsters, gumagawa sila ng organisasyon para sirain ang lipunan ng tao at sakupin ito. Kaya wala daw lugar para kay Garou dito, natatalo pa siya sa isang simpleng hero. Sinabihan ni Garou ang bata na umalis, pero takot na takot ang bata at hindi makagalaw. Sinabi ni Garou na walang sasagip sa kanya, kailangan niyang bumangon mag-isa. Kailangan niyang maging mas malakas. Kaya tumayo agad ang bata. Pero biglang umatake si King the Reaper sa kanya. Agad itong pinigilan ni Garou gamit ang kanyang teknik, at pagkatapos ay hinawakan niya ito at itinapon palayo. Pero nakatayo ulit ang halimaw. Kaya sinabi ni Garou sa bata na tumakbo na siya agad. Dahil doon, tumakbo nga ang bata, at nagpa siya ang mga halimaw na patayin si Garou, dahil kung hindi pa niya kayang patayin ang isang bata, wala siyang karapatang tawaging halimaw. Sabay-sabay nilang inatake si Garou. Samantala, si Zombieman ay patuloy na naghahanap sa House of Evolution, hanggang sa makapunta siya sa isang lugar. Sabi niya, sa wakas, natagpuan ko rin ang mga kalaban kong nagbago sa kapalaran ko. Isa itong kasuklam-suklam na organisasyon na gustong wasakin ang sangkatauhan at baguhin ang mundo. Pero ngayon, nandito na ako. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang tindahan, sabay sabing, labas. Alam kong konektado kayo sa House of Evolution. Sabay tutok ng baril, ngunit laking gulat niya nang makita si Armored Gorilla, na nagsabing, matagal nang wasak ang House of Evolution. Napahinto si Zombieman, hindi siya makapaniwala. Lahat ng taon ng paghahanap niya, nasayang lang pala. Sa nakaraang episode, nakita natin si Zombieman habang hinahanap niya ang House of Evolution. Pero nalaman niyang matagal na pala itong sarado. Doon, nakasalubong niya si Dr. Genos, at dito natin nalaman na si Zombieman mismo ay isa sa mga eksperimento ni Genos. Siya lang ang nagtagumpay sa immortality experiment ng doktor. Pero pagkatapos noon, sinira niya ang laboratorio at tumakas. Mula noon, 10 taon na ang lumipas, at ngayon isa na siyang hero. Galit na galit si Zombieman habang hinugot niya ang kanyang palakol. Sabay tanong, bakit mo isinara ang House of Evolution? Sabi naman ni Dr. Genos, kahit ilang ulit pa siyang patayin, kaya niya itong buhayin muli dahil siya mismo ang may kontrol sa eksperimento. Pero ipinaliwanag niya na itinigil na niya ang lahat ng kanyang research, dahil nakakita siya ng isang nilalang na may kapangyarihang lampas sa lahat ng kanyang eksperimento. At iyon ay si Saitama. Ayon kay Genos, ang bawat nilalang ay may limiter, isang hangganan na nagkokontrol sa pagtaas ng kanyang lakas. Kapag nalampasan nito, nagiging isang halimaw na walang isip. Kaya nilagyan ng Diyos ang bawat nilalang ng limiter, at wala raw sinumang makakalampas dito. Kasabay nito, ipinakita si Garou, na nakikipaglaban kina King Reaper at Insect God. Grabe ang animation sa laban na to. Parehong malakas ang kalaban, at tinapon ni Insect God si Garou sa mga cable ng kuryente kaya nakuryente siya ng malala. Pero bumangon pa rin si Garou at sumugod muli. Bumalik tayo kay Genos. Ang tawag doon ay limiter, paliwanag niya. Pero iba siya, pinilit niyang lampasan ang sarili niyang limit hanggang sa tuluyang mabasag ito. Dahil dito, naging sobrang lakas si Saitama. Tinanong ni Zombieman, wala bang kapalit ang pagtanggal ng limiter? Sabi ni Genos, meron. Malaki ang presyo na binayaran niya, naging kalbo siya at pakiramdam niya ay laging mag-isa. Naalala pa ni Genos nang talunin ni Saitama ang pinakamalakas na halimaw ng kanyang laboratorio sa isang suntok lang. Pero walang kahit katiting na saya sa mukha niya. Hindi kumbinsido si Zombieman.
Sabi niya, marami na siyang nakitang halimaw na may kapangyarihang lampas sa limit, pero ipinaliwanag ni Genos. Hindi yon dahil tinanggal nila ang limiter. Maraming paraan para maging halimaw, mula sa polusyon, eksperimento, o mutation, pero iba yon sa pagtanggal ng limiter. Sila ay simpleng mga nilalang na ibang species na talaga. Dagdag pa niya, ang mga hero, malalakas din. Pero ipinanganak silang may talento o dumaan sa kakaibang paraan para maging malakas. Ngunit siya, si Saitama, isang ordinaryong tao lang. Walang espesyal sa kanya, pero dahil sa matinding pagsasanay at determinasyon. Nabali niya ang sariling limit at naging walang katapat na makapangyarihan. Dahil dito, isinuko ko na ang lahat ng aking eksperimento. Sinabi pa ni Genos, isa siyang tunay na hero. Balang araw, makikilala mo rin siya. Tinanong ni Zombie Man, kung ganun, bakit ka naman nagtayo ng tindahan ng octopus? Ngumiti si Genos at sagot niya, gumawa ako ng mga octopus na kayang mag-regenerate agad kahit maputol ang tentacle, kaya naisip kong magtayo na lang ng octopus restaurant. Samantala, si Garo ay determined na talunin sina Insect God at Reaper. Sabi niya, hindi naman kayo kasing lakas ni Silver Fang. Pero sagot ni Insect God, hindi ko akalaing kaya ng tao na maging ganito kalakas. Sabay sabi ni Reaper, kanina nilalaro ka lang namin. Ngayon pa lang nagsisimula ang totoong laban. Sagot ni Garo, alam ko na ang bawat galaw nyo. Hindi nyo na ako matatamaan. Pero biglang nakita niyang nahuli ni Jellyfish, isang putik na halimaw, si Tareo. Ang halimaw na ito ay dating tinalo ni Go. Sumigaw si Garo, wala siyang kinalaman dito. Pero habang abala siya, biglang umatake si Reaper sa likod. Sunod naman si Insect God, tumama ng malakas na suntok, at si Reaper ay paulit-ulit siyang hinihiwa. Sinaway siya ni Insect God. Sabi ng utos, huwag siyang patayin. Sagot ni Reaper, sana sinabi mo agad, patay na yata siya? Pagkatapos, dinala nilang tatlo si Tareo at umalis. Sa kabilang banda, si Genos ay nakatingin kay King na abala sa paglalaro ng video game. At syempre, panalo na naman si King. Sabi ni Genos, hindi ko pa rin maintindihan kung paano niya yun nagagawa. Siguro kailangan ko pang lumakas tulad ni na Master Saitama at King. Ngumiti si King, matagal na ring wala si Saitama. Baka nasa gitna ng laban o nadiskubre na ang hideout ng mga halimaw. Sabi ni Genos, kung totoo yan, tiyak na wasak ang buong lugar pagbalik niya. Sagot ni King, sana lang hindi siya na-trap sa kung anong patibong. Biglang dumating si Saitama, at sabi niya, grabe, may malaking problema. Nagulat ang lahat, ano, nakita mo na ba si Hero Hunter? Pero sagot ni Saitama, nandito pa rin pala kayo? Sabay tingin kina King at sa dalawang matanda. Tinanong ni Genos, Master, kaninong dugo yan sa katawan mo? Sabi ni Saitama, nadaanan ko lang yung isang halimaw kanina. Walang big deal yun, pero may mas malala pa. Nagkatinginan silang lahat, halatang kabado. Bakit? Anong nangyari? Ngumiti si Saitama at sabi, nawala yung wallet ko, may 3,500 yen pa naman yun. Napahinto ang lahat. Akala nila, may halimaw na namang nilipol ni Saitama, pero pera lang pala ang nawala. Nakakain ako ng libre sa isang resto at nakatakas pa. Pero sa pagmamadali kong habulin yung tumakas, naiwan ko pala yung pechay sa loob ng restaurant. Biglang dumating si Fubuki, dala-dala niya yung pechay na nakalimutan ni Saitama. Sabi ni Saitama, gusto raw niyang kumain ng hotpot ngayong araw, at hindi daw kompleto yun kung walang pechay. Pero galit si Fubuki kay Saitama, kasi nung nakaraan, iniwan siya nitong magbayad ng bill at ngayon, hindi na naman siya pinakinggan. Habang nag-aaway sila, iniisip ni Genos kung bakit ba palaging dumadalaw si Fubuki sa kanila. Gusto rin ba niyang maging estudyante ni Master Saitama? Tanong niya sa isip. Biglang nag-warning ang system ni Genos, may isang bagay na papalapit ng napakabilis. Pero hindi pa handa si Genos makipaglaban. Parehong sugatan din yung dalawang matanda. Si Fubuki naman, hindi niya kayang kalabanin ng halimaw na may demon level o mas mataas pa. Si Saitama naman, wala sa kondisyon dahil nawalan siya ng wallet. Iisa lang ang natitirang pwedeng lumaban, si King. Sabi ni Genos, King, may kalaban sa labas ng pinto. Ikaw na bahala sa kanya. Nanlaki ang mata ni King at pinagpawisan agad. Pilit pa siyang itinulak ni Genos palabas at isinara ang pinto. Ilang saglit pa, bumukas ulit ang pinto, sabi ni King, hindi to halimaw, may dumalaw lang.
Isa palang Dr. Casino, ang siyentistang tumulong kay Genos. Dumating siya dahil na-receive niya ang distress signal ni Genos. First time din niyang makilala si Saitama. Paglapit niya, sabi ni Saitama, tanggalin mo muna sapatos mo bago pumasok. Ikinwento ni Casino na dati siyang mechanical engineer, pero ngayon, kasama na siya ni Genos sa mga mission. Habang nagsasalita pa si Casino, sumabat si Saitama. Kaya ka pala nandito, kukunin mo na si Genos. Ang dami na kasi natin dito, kaya bilisan mo nang magpaalam. Ngunit sabi ni Casino, hindi ako pumunta dito nang walang dalang regalo. Pagkabukas ng dala niya, isang mamahaling karne. Napangiti si Saitama at tuwang-tuwa. Sabi niya, pwede kang bumisita kahit kailan gusto mo. Napaisip tuloy si Fubuki, ganun lang kadali patabain tong kalbong to. Ako, ilang beses ko nang sinubukan isali siya sa grupo ko. Sabi ni Saitama, isasama ko tong karne sa hotpot mamaya. Pero kayo, umuwi na. Akala nyo ba dito dormitoryo? Samantala, sa hideout ng Monster Association, nag-uusap sina Reaper at Insect Garo-Garo. Sabi nila, bumagsak daw si Garo sa kanilang test kaya napilitan silang patayin siya. Tinanong ni Garo-Garo, sigurado ba kayong patay na siya? Sabi ni Creeper, hindi ko man na-double check, pero sigurado akong wala na siya. Kasama nilang dinukot yung batang nakakita sa kanila, si Tareo. Isinara nila sa kulungan kung saan may isa pang batang nandoon, si Wag-ama, anak ng isang mayamang tao na hinahanap ng mga hero. Kumpiyansa si Wag-ama na darating agad ang mga hero para iligtas siya. Pero sabi ng halimaw na parang jellyfish, walang mangyayaring ganon. Sagutan si Wag-ama, hindi mo kilala ang mga S-class hero. Malakas sila, kahit si Metalbat lang, kaya kang pabagsakin. At nandoon pa sina Tornado, Blast, at syempre si King. Sumagot si Jellyfish, ang Monster Association ay ginawa para durugin ang mga hero. Mas malakas kami. Ang mga top monsters namin ay may threat level dragon, parang mga Diyos. Kahit si King, walang laban sa kanila. Sa kabilang banda, makikita natin si Garo, buhay pa pala. Biglang nagising si Garo. Unti-unti bumabalik sa kanya ang mga alaala ng laban niya laban sa mga halimaw. Ano ba itong nangyayari? Bakit natutulog ako? Natalo ako kanina ng mga halimaw, paano ako buhay pa? Ano nangyari sa batang yon, dinala ba siya? Wala akong panahon mag-isip ng lahat ng yan ngayon. Kailangan ko munang huminto ang pagdurugo ko. Sandali, tumigil na pala ang pagdurugo ko. Dinagdagan ni Garo ang power niya, lumaki at tumigas ang mga kalamnan niya nang bumangon ang kanyang kakayahan. Samantala, sa Hero Association, hinahabol pa rin ni Child Emperor ang lokasyon ng Monster Association, sobrang lapit na niya. Dumating si Sekingal para makita siya at tinanong kung nahanap na ba niya ang lokasyon. Nag-uusap na rin ang iba, nagkakalat ba na ang lahat ng S-Class heroes? Hindi, nasa ospital pa sina Tank Top Master at Metal Bat. Walang bakas si Drive Knight, tumanggi sina Watchdog Man at Metal Knight na sumali, at papunta pa lang si Zombie Man. Wala pa rin kaming koneksyon kay Silver Fang, Bang, Demon Cyborg, o tinatawag na Demon Cyborg, Genos, at kay King. Kailangan namin silang isama sa planong ito dahil sobrang kritikal ang operasyon para sa mga S-Class. Saglit lang, nag-research ako tungkol sa Demon Cyborg at nalaman kong nakatira sila sa ghost town ng City Z, at di inasahan, dun din mataas ang budi ng Monster Association. Maliit lang ang alam natin tungkol sa organisasyon na to, kaya kung may traidor sa loob ng team natin, masisira lahat ng plano at posibleng mapahamak tayong lahat. Bago pa lang si Genos, kaya hindi naman natin siya maaaring pagsang-ayonan ng buo. Dahil nakatira siya sa City Z, hinihinalaan ninyo siya. Kung ganyan, bakit hindi ninyo direktang tanungin si Genos? Hindi na kailangan. Iwasan nating isama siya sa mission na ito, hindi natin kayang magkamali. Pinakinggan ni Sekingal ang suhestyon ni Child Emperor. Tumango si Sekingal at sinabi kay Siege na labis na nagulat tungkol dito. Lumabas ang desisyon, huwag munang isama sina Silver Fang at iba pang malalapit kay Garo. Dahil baka maging punto sila ng kahinaan kung nakipag-alyansa nga si Garo sa Monster Association. Huwag nating sabihan ng iba, susundin ang planong ito ng lihim. Huwag kayong mag-alala, sabi ng isa. Kukuha tayo ng mga karapat-dapat mula Class A hanggang C para suportahan ang mga S-Class. Alam ko may takot kayo sa pagkamatay nila,
Pero hindi natin maiiwasan ang panganib kung pipiliin nilang maging propesyonal na bayani. May buhay na nakataya, kailangan tayong magsakripisyo. Pinipilit ipaliwanag ni Child Emperor kay Sekingal ang mga posibleng consequences at paulit-ulit niyang sinisigurado na dapat handa sila sa worst-case scenario. Pero may iba ang pagtingin nila, para sa ilan, hindi sapat ang paghahanda lang, ito na raw ang tinutukoy ng prophecy na pinawarningan sila noon. Kung hindi nila ito haharapin at papayagan lang na lumaki ang Monster Association, tatapusin ito ang sangkatauhan. Kaya kritikal ang kilos ng Hero Association, kung mananalo sila rito. Hindi na kailangan mabuhay sa takot ng prophecy. Hindi na mahalaga ang kinabukasan, susundin na lang ang planong inihanda. Samantala, sa bahay ni Saitama, naghahanda ang lahat ng kagrupo niya para sa hotpot. Hawak na nila ang chopsticks at sabik na sumalakay sa pagkain, sabog ang hotpot at kumalat ang mga sangkap sa hangin. Pinilit ni Saitama na umalis sila at iwanan ang hotpot, pero ayaw umalis ng grupo. Nagsimula pang mag-away-away sila dahil sobra ang gutom. Natuwa si Dr. Cosino nang makita ang galit ni Genos kasi nakita niya ang kakaibang side ng disciple niya. Masaya si Cosino dahil may bagong kaibigan na si Genos. Lumapit ang Lizardman kay Dr. Cosino at inanyayahan siyang sumama sa grupo, na ikinagalit ni Genos. Dito tinanong ni Silverfang kay Saitama kung ano nga ba talaga ang kailangan para maging mabuting trainer ng estudyante, kasi tila naliligaw si Garo sa maling daan. Ngunit hindi gaanong pinapansin ni Saitama ang usapan, nagsimula na silang kumain ng hotpot. Si King, na halos wala pa dahil sa nakaraang kompetisyon sa hotpot, ay nahimatay dahil sa nangyari noon. Pagkatapos ng mga yun, nakaabot na si Garo sa headquarters ng Monster Association. Naalala rin ito ni Garo, o yung nagpapanatili doon, at agad siyang inatake ng mga halimaw dahil naisip nilang may dumating na miyembro ng Hero Association. Kinabukasan, ginaisang ni Saitama si King at pinabilis ang pag-uwi niya. Binigyan ni Saitama si King ng kung anong basura hawak sa kamay, at nagustuhan ni King ang katahimikan sa ghost town ng City Z dahil kakaunti na lang ang pagpapakita ng mga halimaw, kaya tahimik na ang lugar. Dahil nandyan si Saitama, hindi gaanong nagpapakita ang mga halimaw sa paligid. Pero feeling ni King, may mga halimaw pa rin na nagtatago doon. Tumulak si King para itapon ang basura at umuwi sa apartment niya, pero nandun na pala ang ilang tauhan ng Hero Association na naghihintay. Nang malaman nilang sira ang transmitter ni King dahil sa laban at nakanood siya kahapon sa City Z, agad nilang inisip na buong magdamag siyang nakipaglaban sa mga halimaw, at ang mga mantsa sa damit niya ay dugo ng mga yon. Sinubukan ni King ipaliwanag na hotpot lang ang pinag-ugatan ng kalat sa damit niya, pero hindi siya pinapakinggan. Pinapadalhan na siya agad sa punong tanggapan ng Hero Association. Puno ng takot si Norinki. Sabi ni Captain Tongara. Sinabi ni Sekingal na ang piniling backup team ay karapat-dapat harapin ang mga halimaw na nasa Tiger threat level. Tinanong ni Tornado kung kasama ba rito ang maliit niyang kapatid na si Blizzard, at sinagot naman siya ni Sekingal ng oo. Agad na ipinagbawal ni Tornado na ipadala si Blizzard at binalaan niya si Sekingal, kung ilalagay mo sa panganib ang kapatid ko, hindi kita palalampasin. Muling sumunod si Sekingal. Dumating naman si Royal Reaper para kunin si Tareo, o para i-check ang tauhan, at yung anak ni Norinki, si Waganma, umasa na papapalaya na siya. Pero sinabi ni Royal Reaper na naglalaro lang siya ng mga bituin, na para bang binabaliwala niya ang buhay ng bata. Tinatawag ni Tareo, o Taro, ang mga heroes para ipagtanggol siya, pero sinabi ni Royal Reaper na ang darating lang ay ang Hero Association para iligtas ang anak ni Norinki, at walang ibang nakakaalam na nandyan pa pala si Tareo. Ibig sabihin, walang sinumang hero ang pupunta para iligtas siya bukod sa misyon na yon. Habang nag-iikot, may mga ibang halimaw na dumating para hanapin ang taong napansin ni Garo, kasi pinatay ni Garo ang dating team nila at hindi nila maintindihan kung sino ang pumasok doon. Nang makita nila ang mga pira-pirasong katawan ng halimaw, natanto nila na may tao palang pumasok na galit sa Monster Association, at dahil rito, nagsimulang hanapin nila si Garo. Tumatawag ng tulong si Taro at hindi maintindihan kung bakit ganoon ang trato ni Reaper sa kanya. Tinanong nila si Reaper kung bakit ganoon ang ginawa niya. Sumagot si Reaper ng malamig, ginagawa ko ito dahil isa akong halimaw. Wala akong pakialam sa digmaang ito. Kung ang mundo ay mapupuno ng pamumuno ng mga halimaw o hindi, hindi yan mahalaga sa akin.
Ang gusto ko lang ay pumatay. Ito ang dahilan ko para mabuhay. Obsessed ako sa'yo ngayon, kaya kakainin ko ang dila mo. Sumigaw si Taro para humingi ng tulong. Biglang sumalakay si Garou, binasag ang pader at pumasok. Tinamaan siya ng atake ni Reaper, pero pinutol ni Garou ang espada ni Reaper at sinipat sinuntok siya hanggang mapigtas. Dinaig ni Garou si Reaper, winasak niya ang katawan nito hanggang sa magkalat ang mga piraso. Sinabihan niya si Taro na umatras at tumakbo palabas. Nagsisimula ang episode mismo kung saan natapos yung huli, nandyan si Garou na tinaboy na yung Royal Reaper, at sinagaw na alam na niya kung ano ang gagawin. Tapos, makikita natin na may mga benda na natanggal sa Reaper. Pero wala namang lumabas, sa bagay, pinunit pa niya yung damit ng Reaper at ginamit mismo yun para atali ang sarili niya. Halos punit-punit ang katawan niya dahil sa mga tama. Dito, tinawag niya si Dereo, Tareo, at sinabihan, kapag nahuli ka ulit next time, mas mabuti pang mamatay ka na. Pero nagtataka si Dereo kung paano nalaman ni Garou ang nangyari, sinabi ni Garou, nandoon lang ako. Bilang isang monster hunter na siya noon, hindi na nawawala kay Garou ang instinct niya, kinuha niya yung bata at aalis na. Maliwanag na sa sarili ni Garou, nakamit na niya ang kanyang paghihiganti kay Royal Reaper, wala na siyang dahilan para manatili. Kung gustong sumama ang bata, pwede, pero kung hindi, aalis na siya. Habang papalayo sila, may humahabol na malaking dog-type monster, at mabilis na na-realize ni Garou na sobrang lakas nito. Sinabihan niya ang bata na magtago sa likod niya dahil ayaw niyang makipag-long fight. Dahan-dahan silang umatras. Iniisip ni Garou na makuha lang muna ang safe distance, pero paglingon niya, marami pang monsters ang nakaabang. Nandoon sina Super Mouse, Unicorn, at isang shower-type na monster na tinatawag na Showerhead, lahat sila pinadalang mag-imbestiga ng mga intruder. Sabi ng mga monsters kay Garou, nakasinong ka na sa tao, anong nangyari sa'yo, Hero Hunter? At dito, ipinakita ni Garou ang galaw niya. Isang serye ng mabilis na punches na winasak ang mga kalaban isa-isa. Sinabi niya rin na kung demon level sila. Aba, siya naman daw ay dragon level. Tapos biglang umatake si Unicorn at sina iba pa, pero inilabas ni Garou ang kanyang bilis at lakas at pinalipad ang ilang attackers. Unti-unti, lumalakas ang pag-atake mula sa isang napakalaking monster, lumabas ang tunay na nagbabadya, ang higanteng dog demon na tinatawag na Overgrown Pochi, kilala rin bilang Overgrown Rover, isang dragon-level threat. Mula sa bibig nito, naglabas ito ng napakalaking blast na yumanig pati sa mga gusali sa paligid. Kahit si Saitama naramdaman yon. Habang nagkakalat ang pagkasira, ginawa ni Garou ang lahat para mailigtas ang bata. Pero shish, sobrang lakas ng blast ni Pochi. Nasira ang maraming bagay at halos mauwi na sa pagkalipol. Sinabi ni Garou sa bata na tumakbo na at ipagpatuloy ang buhay, pero umiiyak at tumatakbo ang bata dahil hindi niya kaya mag-isa. Saba ni Garou, wala akong pakialam, ikaw, umalis ka na. Malungkot pero matigas ang loob ni Garou, nandun lang ang determinasyon niya. Paghihiganti at basta lumabas na buhay. Sumunod ang madugong palitan, paulit-ulit na blasts mula kay Pochi, at kahit tatamaan si Garou, tumatayo pa rin siya. Kahit paulit-ulit siyang tinatamaan, ipinakita ni Garou ang tibay niya, nangingibabaw ang mga slow motion at malalakas na eksena na nagpapakita ng tindi ng laban. Pero parang walang effect kay Pochi, kaya lalo itong nagngangalit at nagdudulot ng malaking pagkawasak sa paligid. Dito papasok ang isa pang figure, lumitaw si Gyoro, ang utak ng Monster Association, na may kakaibang telekinetic na kapangyarihan, ginagamit niya yun para hawakan at i-control si Garou mula sa malayo. Dahil dun, hindi makagalaw si Garou, parang nakatali siya ng mga bato na iniangat at pinipigil gamit ang psychic force. Agad-agad nag-uusap sila, si Gyoro ang nag-aalok na i-train si Garou para maging mas malakas pa, at sinasabi nito na may espesyal na proseso ng monsterization na makapagpapalakas ng katawan at isipan. Kahit maraming nag-fail noong nag-try nito. Ipinapaliwanag ni Gyoro na marami siyang eksperimento na ginawa sa tao at sa monsters, at nabuo niya ang ilang matagumpay na monsters, tulad ni Orochi at iba pa. Sinabi niya na may limit ang natural growth, pero siya raw ang may paraan para lampasan yun, transplant ng dugo at cells para lumakas at mag-transform. Pinupuri ni Gyoro si Garou,
mula nung nilaban mo yung Royal Reaper, mas lumakas ka na, may potential ka pang higaitan si Orochi. Kaya naman tinatawagan niya si Garou na sumama at maging bahagi ng plano nila, sirain ang mga heroes at gawing mundo para sa monsters. Pero tahimik at matigas ang sagot ni Garou, wala akong kailangan sa'yo. Ayaw ko ng planong yan. Kay Gyoro, hindi ito sapat, sinabing wala siyang kakayahang tumanggi dahil may control na siya. Halos mo inig si Garou, pero hindi siya sumusuko. Dito nagsimula ang mas intense na bangayan, nagpakawala si Gyoro ng mas maraming power, at kahit natigil si Garou sandali, pinalalakas na lang nito ang sarili. Samantala, lumalabas mula sa dilim si Orochi, ang Monster King, at agad nagutos, tawirin niyo ito, wasakin. Binuhat ni Orochi si Garou but eventually pinakawalan, at habang nag-aaway, napapansin ni Garou na pumutok at tumagos sa torsong niya ang ilan sa mga horn attack. Pero sinasabi niya kay Orochi na kahit anong gawin mo, wala siyang pakialam, masaya siyang nakatagpo ng taong magtuturo sa kanya na gagawing mas malakas pa. Sa kabilang banda, naglalakad si Saitama sa labas, ordinaryong nagbibihis at nag-aayos, pero naramdaman niya ang kaguluhan sa paligid. Hindi nakaligtas ang ilang maliliit na monsters, isa lang na punch ni Saitama at natapos na ang iba. Dahil dito, unti-unting lumalim ang eksena, malaki ang laban. Habang umatake si Orochi, sabay niyang pinapatumba ang mga halimaw sa paligid. Si Garou naman ay pilit na iniiwasan ang mga atake niya at patuloy na tumatakbo. Pero habang tumatakas, naisip ni Garou na kung puro iwas lang ang gagawin niya, walang mangyayari. Kaya nagdesisyon siyang umatake pabalik. Iniisip niya na dahil dating tao si Orochi, baka pareho pa rin ang mga vital points nito kagaya dati. Kaya doon niya plano umatake. Pero biglang bamuka ang bibig ni Orochi, at laking gulat ni Garou nang makita niyang parang dragon pala ito. Maraming mga dragon-like heads ang lumalabas mula sa katawan ni Orochi. Sa isang iglap, naging napakalaking halimaw si Orochi. Natawa pa si Garou at sinabing, una aso ang pinadala niyo, ngayon giant worm naman. Ano ba tong nangyayari? Habang bumubuga ng apoy si Orochi, matatag pa rin si Garou sa kinatatayuan niya. Napamangha si Gyoro sa tapang ni Garou. Pero umatake ulit si Orochi gamit ang isang napakalakas na hampas mula sa bibig niya, dahilan para tumilapon si Garou. Sabi ni Gyoro, ang Orochi ay ultimate being. Wala kang laban sa kanya. Sumuko ka na. Pero sumagot si Garou, tumahimik ka. Isa akong henyo. At yang mga atake nyo, hindi na yan uubra sa akin. Alam kong malakas siya, pero yan lang naman. Diba? At isa pa, wala siyang dating halimaw, hindi ako natatakot sa kanya. Tapos sabi pa niya, sige, ipapakita ko sa'yo kung paano matakot. Ipapa-experience ko sa'yo ang tunay kong teknik. Naghanda rin si Orochi para umatake, at napansin ni Garou na ginagaya niya ang kanyang mga galaw. Sinabi ni Gyoro, akala mo lang ikaw ang henyo? Kaya kung kopyahin lahat ng moves at teknik mo. Kung gusto mong maging mas malakas ang pinagmulan mo, sige, ipakita mo. Sumagot si Orochi, gusto mong makakita ng takot? Heto, panoorin mo. Tumugon si Garou, sige. Nakopya mo lang ang teknik ko sa isang tingin, pero subukan mong tapatan ang buong fighting style ko. Tumalon si Garou para umatake, at handa rin si Orochi. Pero sa labanan, nagsimulang masaktan ulit si Garou. Sabi ni Gyoro, gusto mong talunin ang mga hero at maging halimaw. Pero wala man lang bakas ng pagiging halimaw sa'yo. Hindi mo kayang alisin ang pagiging tao mo. Habang nananatili kang mabuti sa puso, mas lalo kang magiging mahina. Kaya gagamitin ko ang oras ko para i-brainwash ka. Dagdag pa niya, at sigurado akong may S-class hero pang paparating. Kaya kailangan kong maghanda para doon. Pagkatapos nito, ipinakita ulit si Saitama. Napansin niyang galing sa ilalim ng lupa ang mga tunog. Pero nagtataka siya kung bakit biglang natahimik. At ayun na nga mga ka-anime, grabe diba? Saitama never disappoints. Kung gusto mong ituloy ang hype, panoorin mo agad ang susunod na episode, nandoon na sa playlist para tuloy-tuloy ang One Punch Man Marathon mo. Don't forget to like, share, at subscribe, para lagi kang updated sa mga compressed anime recaps na siguradong solid. Kita-kits sa next video, tuloy lang sa binge watch, dahil dito sa channel. Walang pahinga sa anime action.